Magandang umaga po, Brother Eli. Kasi po, yung Papa pumunta po dito sa Tacloban. Yan, napakabait po niya, napagpakumbaba. Ito na po yung tatanong ko, meron bang assurance na maliligtas ang Papa sa Roma sa kaharian ng Diyos? At ang ikalawa, nakakasiguro ba po kayo na ang relihiyon na ito ay ikaliligtas kapag pumasok kami rito? Yun lang po. Maraming salamat po, Brother Eli. Po kapatid, hindi maliligtas ang tao dahil sa mapagpakumbaba o gumagawa ng kabutihan sa harap ng kapwa. Hindi batayan ng kaligtasan yon. Kasi baka nakikita mo lang yun. Meron sa kabila noon, merong hindi ka nakikita. This is 16 ni Lucas. Basahin natin. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangagaaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ayan, meron kasi hindi tayo nakikita eh. Kaya ayoko namang hatulan yung sinasabi mo na Papa sa Roma, kung maliligtas ba siya o hindi siya maliligtas. Ayokong humatol. Personal na hatol, ayoko. Kasi meron tayong hindi nakikita. Merong mga tao, sabi ng Panginoong Hesus, nag-aaring ganap kayo sa paningin ng mga tao sa inyong sarili. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Meron tao, dakila sa'yo, napakabuti para sa'yo, pero kasuklam-suklam pala sa paningin ng Diyos. Bakit? Madali lang naman kasing umarti eh. Madali lang naman kasing magpakunwari eh. Basahin natin ang gist ng Ecclesiastes, kapatid. Basahin natin yung kapitulo 10 ng Ecclesiastes at ang bersikulo ay 8:1, kapatid na Daniel. Sino ang gaya ng pantas na lalaki at sinong nakakaalam ng kahulugan ng isang bagay? Ang karunungan ng tao ay nagpapasilang ng kanyang mukha at ang katigasan ng kanyang mukha ay nababago. Merong marunong umarte eh. Yung katigasan ng kanyang mukha, na itatago niya yon. Kaya nga merong mga artista eh. Alam mo yung mga artista, matatalino yung mga yan. Kahit galit yan, pwede niyang ipakitang maghiliw na maghiliw siya. Kahit naman siya pwede niyang ipakitang galit na galit siya. Ganun ang artista eh. Sabi ng Diyos ganun, Ang sabi ng Diyos sa Biblia, ang karunungan ng tao ang nagpapasilang ng kanyang mukha. Ang katigasan ng kanyang mukha ay nagbabago. Yung kaisog, yung katigasan, nababago pagka marunong ang tao. Kaya meron tao marunong magpakunwari. Ang tawag doon, great pretenders. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Alam mo, merong great pretender eh. Madali lang naman mag-pretend eh. Basahin natin, kapatid na Daniel. Yung mga pastor, mahusay mag-pretend yan eh. 7:15 ng Mateo. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Yung mga bulaang propeta, marunong mag-pretend yan eh. Nagpapakunwari lang eh. Meron, akala mo, banal na banal eh. Kung magkikilos, akala mo banal, mapagpakumbaba. Pero sa loob, sabi ni Kristo, mga lobong maninila, grievous wolves. Kaya pabayaan na lang natin sa Diyos ang paghatol, kapatid, kung maliligtas yung Papa sa Roma o hindi. Pero kung magbabasa tayo ng Biblia, yung mga lumuluhod sa mga Diyos-Diyusan, hindi maliligtas yon. Yung lumuluhod sa Diyos-Diyusan,
humahalik sa Diyos-Diyusan, sa kahoy, sa bato, hindi maliligtas yun. Malaking kasalanan sa Diyos kasi yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasuklam-suklam yun eh. 4:3 ng unang Pedro. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ayan, yung mga Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam sa Diyos pag sinamba mo yon. Hindi ka maliligtas doon pag sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Basahin natin ang Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kita mo, yung palang mapagsamba sa Diyos-Diyusan, mapupunta sa impyerno. Hindi maliligtas yung mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ano ba yung Diyos-Diyusan? Yun yung mga ginawa ng kamay na mga ribulto. Awit 115:4. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang palang mga Diyos-Diyusan, yung ginawa ng kamay ng mga tao, may ilong, di nakakaamoy, may kamay, di nakakatangan, may paa, di nakakalakad, kaya kailangan buhatin. At pag hindi maingat yung nagbubuhat, ay masama ang mangyayari dun sa kanilang Diyos-Diyusan. Panoorin mo to. Hindi makalakad, binubuhat, di rin makakatangan. Kaya nung mahuhulog siya, nahulog. Ayun, wasak ang ulo. Yung ba naman dapat mong sambahin? Dapat mo ba? Ito pa isa. Imbis iligtas siya nung kanyang Diyos-Diyusan, tinamaan yung ulo nung isang pare na may buhat-buhat, ayun, dumugo. Kaya, yan ang mga Diyos-Diyusan. Ang sumasamba diyan, kahit mabait ka pa, hindi ka maliligtas dahil sumasamba ka sa Diyos-Diyusan Yun ang nababasa sa Biblia, kapatid. Isang tanong mo, anong kasiguraduhan na itong relihiyong ito makakapagligtas? Ano pa ba ang gusto mong kasiguraduhan? Di ba ang kasiguraduhan yung nakasulat sa Biblia? Yung nakasulat sa Biblia, Iglesia ng Diyos Yung aral ng Diyos na aming sinasabi, sinasampalatayanan, tinutupad, nakasulat lahat sa Biblia. Ang kasiguraduhan namin, hindi kami gumagawa ng hindi nakasulat sa Biblia. Kung alin lang yung sinasabi ng Biblia, yon ang aming sinusunod. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit
sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yon. Matuto kayo sa amin, sabi ng Apostol Pablo, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Kung alin yung nakasulat, yun ang sigurado. Sabi ng Diyos sa Biblia, huwag kang papatay. Hindi ba yun ang siguradong utos? Yun ang nakasulat Huwag kang mangangalo niya. Hindi ba yun ang sigurado? Pag ginawa mo yun, yun ang paraan para maligtas ka. Ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kaaway, huwag kang magnanakaw, igalang mo ang iyong ama't ina, ibigin mo ang iyong asawa, etc., etc. Yung kung ano yung nakasulat, yun ang sigurado, kapatid. Ano ang kasiguraduhan namin? Wala kaming aral na itinuturo na hindi nakasulat. Hindi kagaya sa Katoliko, may mga aral wala sa Biblia. Kagaya nung aral na limbo, kailangan daw ang bata binyagan. Dahil pag hindi nabinyagan, pupunta sa limbo pag namatay. Yung pala, yung limbo na yon na daan-daan taon pinaniwalaan ng mga Katoliko, wala naman palang limbo. Inamin ng Papa sa Roma na walang limbo. O tayo nyo babasahin natin. Sis Luz, basahin mo nga. Opo, nakasulat po yan dito sa pahayagang Metro. Lumabas ito sa Europa. Thursday, October 5, 2006, sa page 7. Limbo does not exist, says Pope. All new view. The Pope opposes the idea of limbo. Pope Benedict XVI will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell. But the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven. The move follows a meeting at the Vatican this week of 30 senior church figures who are part of the powerful International Theological Commission. Pope Benedict has long opposed the idea of limbo, despite it being part of Catholic thought since the Middle Ages. He revealed his views in 1984 when he was Cardinal Joseph Ratzinger. It is linked to the cause of original sin, he said then. But many babies die because they are victims. The new doctrine... Inaamin ng Papa sa Roma, yung sinundang Papa sa Roma nitong kasalukuyan ngayon. Inalis niya yung doktrinang limbo. Wala naman kasi sa Biblia yun Wala naman sinabi si Kristo, ang bata binyagan mo. Si Kristo nga mismo, nung magpabinyag, 30 anyos na siya Mga apostol, nung magpabinyag, mga malalaki na, sumasampalataya na. Wala naman bininyag ang bata sa Biblia. Itong mga Katoliko, ang bata ay inaapurang mabinyagan kasi may bayad. Pag nagpabinyag ka, may bayad. Hindi naman dapat binyagan ng bata kasi wala namang karanasan yan sa katwiran. 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Kung bibinyagan niya, wala namang malay sa katwiran niya. Hindi naman sumasampalataya pa yan. At wala namang kasalanan yan para mapunta sa kung saan. Yung sasabihin, pupunta raw sa limbo, hindi totoo, wala sa Biblia yung limbo. Kahit pahanap mo sa computer, Sis Luz, pahanap mo nga yung limbo. Opo, hanapin natin sa computer ang salitang limbo. Mula sa Bible version, ang dating Biblia, mula Henesis hanggang Apokalipsis, result, no word or phrase found. Kahit sa Bibliang Katoliko, pahanap mo, walang limbo. Sa Bibliang Katoliko po, hanapin natin ang salitang limbo. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, ang resulta, no word or phrase found uli. Walang limbo kahit sa Bibliang Katoliko, rosaryo. Meron ba, Sis Luz? Hanapin po natin ang salitang rosaryo. Sa Bibliang Katoliko, mula Henesis hanggang Apokalipsis, ang resulta, no word or phrase found. Kita mo, wala rin palang rosaryo sa Bibliang Katoliko. Tinuturo nila, walang kasiguraduhan kasi invento lang Paano ka makakatiyak na may turo kang wala sa Biblia? Miski yung salitang purgatorio. Pahanap mo nga sa Bibliang Katoliko, Sis Luz. Hanapin po natin uli ang salitang purgatorio sa Bibliang Katoliko.
Mula Henesis hanggang Apokalipsis, result, no word or phrase found. Wala palang purgatorio sa Biblia. At alam nyo, bago tayo pinanganak, si Rizal naghanap na ng purgatorio. Tingnan nga natin kung may nakita si Rizal na purgatorio sa Biblia, Sis Luz. Ito po ang sabi ni Dr. Jose Rizal sa Noli Me Tangere, page 72. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Kita mo, si Rizal, nung panahon niya wala pang computer noon, Sis Luz. Pero nagsikap siyang alamin ang aral ng Katoliko. Natuklasan niya, wala palang purgatorio sa Biblia. Kahit si Moises, kahit si Kristo, walang binanggit na purgatorio. Kita mo? Kaya nagalit sila kay Rizal, pinapatay ng Katoliko yan si Rizal eh. Di ba pinatayan sa firing squad doon sa Luneta? Kung saan nandun yung kanyang yung estatwa, yung rebulto. Doon pinatay si Rizal. Ang pumatay ang mga otoridad Katoliko, firing squad siya. Bakit? Kasi lumalaban siya sa aral ng Iglesia Katolika, sa kanyang Noli Me Tangere, inaatake niya. At yung mga sulat niya sa mga dalagang taga-Malolos, lalo nang napakasakit noon sa pandinig ng Katoliko. Basahin natin yung sulat ni Rizal sa mga dalagang taga-Malolos, kapatid na Luz. Ito po ang liham ni Rizal sa kadalagahan ng Malolos. Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuwid, anuman ang mangyari. Gawa at hindi salita ang hiling ko sa inyo, ani Kristo. Hindi anak ni Ama ang nagsasabing ulit-ulit, Ama ko, kundi ang nabubuhay alinsunod sa hiling ng aking Ama. Ang kabanalan ay wala sa pulpol na ilong, at ang kahalili ni Kristo ay di kilala sa halikang kamay. Si Kristo ay di humalik sa mga Pariseyos, hindi nagpahalik kailan paman, hindi niya pinataba ang mayayaman at palalong eskribas. Wala siyang binanggit na kalmen, walang pinapagkwintas, hininga ng pamisa, at di nagpabayad sa kanyang pananalangin. Hindi napaupa si San Juan sa ilog ng Jordan, gayon din si Kristo sa kanyang pangangaral. Bakit ngayon ang mga pare ay walang bigong kilos na di may hinging upa at gutom pa halos, nagbibili ng mga kalmen, kwintas, koreya at iba't iba pa, pandaya ng salapi, pampasama sa kaluluwa. Sapagkat kaliminin mo man ang lahat ng basahan sa lupa, kwintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok, ibilibid mo man sa iyong baywang ang lahat ng balat ng hayop, at ang lahat ng ito'y pagpaguran mang pagkurus-kurusan at pagbulong-bulungan ng lahat ng pare sa sandaigdigan. At iwisik man ang lahat ng tubig sa dagat, ay di mapalilinis ang maruming loob, di mapatatawad ang walang pagsisisi. Gayon din, sa kasakiman sa salapi, ay maraming ipinagbabawal na matutubos kapag ikaw ay nagbayad, gaya ng pagkain ng karne, pag-aasawa sa pinsan, kumpare at iba pa, na ipinahihintulot kapag ikaw ay sumuhol. Bakit? Nabibili baga ang Diyos at nasisilaw sa salapi na paris ng mga pare? Ang magnanakaw na tumubos ng bula de komposisyon ay makaaasa ng tahimik na siya'y pinatawad. Sa makatwid, ibig baga ng Diyos na makikain ng nakaw? Totoo bagang hirap na ang may kapal na nakikigaya na sa mga gwardiya, tanod, karabineros o gwardiya sibil? Kung ito ang Diyos na sinasamba ng praile, ay tumatalikod ako sa ganyang Diyos. Biro mo sakit na salita ni Rizal yan? Kung ito ang Diyos na sinasamba ng mga praile, ng mga paring Katoliko nung panahon niya, tumatalikod ako sa ganyang Diyos, sabi ni Rizal. Napakasakit na salita, kaya pinapagpatay siya ang ating national hero, dahil sa inaatake niya ang aral Katoliko na wala sa Biblia.
mula sa purgatorio hanggang doon sa mga kalmin-kalmin, yung mga estampita, yung mga isinusuot sa leeg, nilalagay sa kung ano-anong mga dekorasyon ng Katoliko. Yon, inatake ni Rizal yon. Pasensya ka na kapatid, nagtanong ka kasi kaya sumasagot